Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulit Soliman ang malupit sa katotohanan. Dito sa Bunyog Pagkakaisa public page, napapanood tayo sa Enzo Recto page at sa ating YouTube channel Bunyog Pagkakaisa, no? Pag-usapan lang natin itong alalay ni Inday. Ay hindi ko alam. Meron palang alalay si Inday. Matindi itong alalay ni Inday. Nagngangalang Congresswoman Drixie May Cardema. Ayan. Yan po ay naging katawa-tawa. Naging katawa-tawa po sa hearing ng Kongreso dyan sa House hearing sa pagdinig po ng budget ni Inday. Walang H pero maraming C. Confidential fund. O yan. Hindi pa tapos ang drama at mga kababalaghan dyan po sa confidential fund ni Inday. Alam naman po natin yung ginawa dyan sa House hearing nila Sandro Marcos, nung mga congressman dyan, yung mga chiwari-wari-wap na mga Marcos Duterte. Pinatayan po ng mic si Congresswoman Franz Castro kung saan tinatanong nila kung saan dinala ni Inday yung 125 million, no? Na confidential fund niya, no? Bilang tawag dito, bilang DepEd Secretary o bilang Vice President, no? Ngayon, diyan po sa hearing na yan, may katawa-tawa ng mga nangyayari, no? At yun nga, naging kontrobersya, biglang lumutang ito. Itong si Drixie May Cardema, ang alamat ng Cardema. Anak ng Duterte youth talaga, no? O yan po ang representative ng Duterte youth. Matindi, no? Ano ba itong Duterte youth? Pag-usapan muna natin. Bago natin pag-usapan yung mga Cardema, yung Duterte youth na yan, ay bumati muna tayo, no? Bati-bati muna tayo. Mila Bianino, maraming salamat po nanonood, Ma'am Mila. Good evening, Sir Kulit, sa lahat ng kabunyog. Grabe ba, walang awa sa mamamayan. Bumanat agad si Ma'am Mila. Judith Berlet, grabe po. Magtulungan mga kurap. Yan ang topic natin ngayon. Boboljakin lang natin tong Duterte youth na ito. Dugyot. Duterte youth, dugyot. Diba? Dog youth. Ayan. Ray Bernaldez, always watching from Cebu City. Salamat, Ray Bernaldez. Jesse Yating Capillo, grabe, 125 million in 19 days ginastos malupit. Ayun nga po. At pag-uusapan natin ngayon, yung mga pinagsasabi nitong Duterte Youth Representative sa katauhan po nitong Drixie May Cardema. Ilan taon na ba itong si Drixie May? Nakakatawa po ang nangyari at mga katwiran niya. Yan ang pag-uusapan natin. Estela Reyes, magandang gabi po, kabunyog. Maraming salamat. Benji, nandiyan ka pala, Benji. Benji, Caberte, Ruiz, salamat sa 50 stars mo, Benj, magandang gabi sa'yo. Nandiyan pala si Benj Ruiz, Kamusta ang Cebu at Bunyog Cebu at Bunyog Negros natin? Iloilo ba? I think nasa Iloilo ka, Benj, no? Minda Balleste Gahe, lagi suki naman natin si Ma'am Minda. Salamat from Rome, Italy. Stay safe, Sir Kulex. Opo. Basta tayo'y pagwapo ng pagwapo. Basta nagsasabi ng totoo at stay safe tayo, Ma'am Minda. Ma'am Minda, Boyet Paelmo Sanchez, mga suki natin to. Garapala na talaga ang nakawan at may mga kasabwat pa. Palagay ko may balatong sila sa mestisang buhaya. May balato. Kala ko balatong, Alam niyo yung balatong, yun sitaw yun Alam ko yung balatong salitang Ilocano yun, May balato ba? May balato sila sa mistisang buhaya. Garapalan nga po yan. Boyet Paelmo Sanchez, Connie Kalim, hello po. Maraming salamat, Connie Kalim. Benji Caberte Ruiz, Escalante po, sir. Escalante. Negros, Negros Occidental, tama ba ang Escalante? Taga dyan si, di ba? James Yap. Escalante City, Benji. Ngayon, pag-usapan natin tong Duterte Youth na naging dugyot. Na taga-kahol po ni Inday. Ang alalay ni Inday. Yan ang ating taguri dito kay
Yan ang moniker mo ngayon, Congresswoman Drixie May Cardema. Hindi lang natin alam kung kaano, siguro kapatid to ni Ronald Cardema. O hindi na kapatid, malamang kapatid, no? Ngayon, paliwanag muna natin tong Duterte Youth na ito. Nasasabid ako, no? Duterte Youth. Itong Duterte Youth po, tinatag po yan ni Ronald Cardema na talagang sagad-sagaring maka-Duterte yan. 2016 para suportahan ang kanilang poong Duterte, no? Si Rodrigo Duterte. Yan ang history niyan eh. Yang Duterte Youth na yan. Ano? Ngayon, tumakbo po yan sa party list 2019 at maraming kontrobersyang dinaanan yan. Ano? Kinukwento lang natin yung history ng Duterte Youth bago natin pag-usapan yung ginawa ni Drixie May Cardema dyan sa Kongreso. Kinukwento natin tong history ng Duterte Dugyot party list. Ano? Ngayon, ang nominee talaga dyan, may 5 nominee. Alam nyo, pag party list, may nominee yan 5. So, nandyan yung asawa niya, si Jusel Cardema. Tapos, 5 pa yon. May isa pang Cardema nga Ang kapal nga ng mukha no? Ilan yung Cardema doon na nominee doon sa 2019, ano? Ngayon, nung yang si Cardema kasi, inappoint po yan ni Duterte sa National Youth Commission. Ayan, inappoint. So, nagkaroon ng kapangyarihan. Nangarap po maging congressman, kaya nagtayo ng Duterte Youth. Siya ang chairman dyan. Bukod dyan, siya po ang chairman ng National Youth Commission. National Dugyot Commission. Matigas ang mukha niya ni Ronald Cardema, no? Matigas ang mukha po niyan. O, kinukwento na natin ito po, factual ito wala itong paninirang puri. Bakit matigas ang mukha ni Cardema? Tinatag niya yung Duterte Youth, kinampanya niya si Duterte. So, nabigyan siya ng posisyon. National Youth Commission. Commissioner siya dyan. O, chairman. O, chairman yan ng NYC. Ngayon, tumakbong party list itong Duterte Youth. Siyempre, gustong maging congressman. Yung 5 nominee niya, yung una, yung asawa niya. Trapong-trapo, no? Walang hiya ka. Dugyot na dugyot, trapo agad ang first nominee, asawa niya. Tapos, second nominee, may third, fourth, may fifth nominee, Cardema pa din no? So, trapo na. Ngayon, ang ginawa ni Cardema, isang araw bago eleksyon, May 12 po tapos I think weekend yon, nag-substitute po ng nominee para siya ang maging first nominee. Bali ang kailangan, yung 5 nominee mag-resign or mag-withdraw ng nomination para siya na first nominee ang pumasok. Kasi ang rule dyan, kapag hindi pwedeng kapag yung first nominee, kapag umalis yun, papalitan ng second nominee. So ang ginawa nila, talagang galawang trapo pero Duterte Youth kaya dugyot kabataan pa lang trapo na no. Nag-resign po, nag-withdraw yung 5 nominee, pinalitan ni Cardema para siya ang first nominee. Na-question siya doon. Na-question siya ng COMELEC diyan. O sabi, matindi, kaya nga sabi ni Lacson sa kanya, ikaw ang dahilan kung bakit nagiging joke na lang ang party list Yun ang banat pa ni Lacson sa kanya noon. Nakaaway niya pa dyan si Rowena Guanzo na commissioner pa noon. Hindi siya lumulusot kay Guanzo noon no? Ganun po ang ginawa niya ng Duterte Youth na yan, ni Cardema, ni Ronald Cardema. Maraming drama yan. So, gusto niya maging congressman, ipinasok niya yung sarili niya. Ngayon, pinayagan din yung substitution eventually pinayagan. So, yan na. Kaya lang, na-question din yung kanyang qualification. Ito pa lang si Cardema, hindi pala youth. Si Cardema pala ay isang dugyot. Ano po yung dugyot? Ibig sabihin, matanda na. Kasi ang sinasabi doon sa party list, yung qualification ng kabataan, kapag youth ka, ang edad mo dapat ay 25 to 30. 25 to 30. Si Cardema, ang edad ni dugyot ni Cardema, na dugyot, ay nung panahon na yan, 33 na siya o to 34. So, out na siya, out. So, hindi na siya youth Siya dugyot di ba? Matanda na siya doon sa edad na nire-require sa isang youth representative. Ang liwanag ng batas.
Pero pinipilit ni Cardema, ni Ronald Cardema. Sabi niya, nung una, ang palusot niya, ay hindi lang naman youth ang aming nire-represent sa Duterte Youth. May ibig sabihin yung Duterte Youth energize, parang may energize pang parang battery yan the youth, ganon. Sabi niya, hindi lang youth or kabataan ang nire-represent namin dyan, kundi pati professionals. Wow, ang galing ng palusot mo talaga. Trapong-trapo nga di ba? O di trapong-trapo, di nakalusot siya ngayon. Professional pala ang doon siya hindi nakalusot pala. Yung substitution pinayagan pa siya. So hindi siya nakalusot. Bumoto yung COMELEC, talagang hindi siya pinayagan, dinisqualify siya. Kasi nga nung nanalo yung Duterte Youth nung 2019, hindi agad nakaupo. Pinipilit ni Cardema na youth siya. Hindi nga siya youth dugyot nga siya. So, yung edad niya bagsak. So, walang nagawa. Anyway, ang pumalit na lang yung asawa niya, si Giselle Suarez Cardema. Asawa niya, di trapong-trapo, di ba? Parang mag-asawang mayor, mag-asawang gobernur. Kung di pwede yung lalaki, yung babae. Ganyang katrapo. Nung hindi na siya nakaupo sa Congress noong 2019, ibinalik lang siya ni Duterte sa National Youth Commission. Kaya talagang National Dugyot Commission. National Dugyot Commission. Doon binalik siya sa National Youth Commission So hindi na siya nakaupo. Yung asawa na lang niya ang pinaupo niya, si Giselle Cardema. Yan ang history. Tapos lumaban uli sila sa party list noong 2022. Ayan, nanalo na naman. Ang nominee naman ngayon nila na congressman, si Trixie May Cardema. Di ba? Dynasty ang dating, no? Trapong-trapo. Kita nyo na. Party list pa lang yan, na pangkabataan daw. Hindi kabataan, kabalbalan no? Kabalbalang pantrapo na political dynasty ang galawan. So, mula kay Giselle Cardema, ang representative na nila ay si Trixie May. Kasi I think si Giselle 30 anyos na rin So hindi na siya po pwede. So si Trixie May Cardema na. Kung ano man ang relasyon nila, Cardema yun. Hindi natin alam kung pinsan or kapatid ni ni Ronald Cardema. Di ba? Si Cardema ngayon. Ito ang pinag-uusapan natin. Itong si Trixie May Cardema na naging katawa-tawa. Naging katawa-tawa po sa hearing sa Kongreso para ipagtanggol lang itong si Inday Walang H sa kanyang confidential fund dyan sa DepEd. Ayun. Ano yung sinabi nito ni Trixie May, ni Congresswoman, kita mo ba? Duterte Youth Dugyot Representative Trixie May Cardema. Anong sabi niya? Hindi daw sila tumututol dun sa confidential fund ni Sara. Alam niyo ang dahilan kung bakit? Itong nakakatawa Kailangan daw malaman daw kung sino daw sa mga teacher. Ito nakakatawa ang mga nagtuturo sa mga estudyante para daw maging komunista at mamundok. At mamundok at mag-indoctrinate daw at maging rebelde. Kaya kailangan daw ng confidential fund. So kung kailangan daw ibigay yon, ibibigay nila. Ang labo, no? Ganyan po ano mo pwede natin i-term dito? Ganyan po kapraning, kapraning ang tuktok ng Duterte Youth Representative na si Trixie May Cardema, manang-mana sa kanyang kuya, kung kuya niya ba yan o pinsan o kapatid. Na ang kanyang kuya Ronald Cardema, no? Nakapalmoks, di ba? Tingnan niyo yung niya, yung state of mind niya. May mga teacher daw, ilang teacher, sabi niya, na nagre-recruit daw ng NPA. Diba? Ikaw naman, Trixie May Cardema, saan mo naman nakuha yan? Tinuro ba yan sa'yo ng kuya mo? Alam mo ba ang mga NPA o rebelde? Hindi naman tinuturo yan. Yan buka ng tao yan Nararamdaman ng tao yan sa kanyang nakikita sa lipunan, kaya nagre-rebelde. Hindi yan something na tinuturo. Ngayon, ang sinasabi niya, kaya daw ibibigay ang confidential fund sa kanyang Inday, kay Inday Walang H. Yun.
Di ba? Yun ang nakakatawa. At ang sabi pa nga, ano, parang bata talaga siya nung... Pakilapit nga po yung mic, please. 2 beses siya. Yung boses kasi niya mahina eh, no? So, gano'n lang kanyang, walang tanong-tanong sa pondo ng bayan. Basta sabi niya, para daw maimbestigahan. So, talagang itong si Duterte Youth Cardema, si Drixie May, talagang ang alam niya sa DepEd Secretary, investigador. Ayan po'y pasweldoin ng bayan. Dapat Drixie May Cardema, maya naman kayo sa mga balat nyo. Diba? Ginawa nyo na ng trapo. Yang party list nyo, trapo yan eh. Una, sa totoo lang, ang mga tanong dyan kay Ronald Cardema, habang siya'y chairman ng National Youth Commission, nagagamit niya yung opisina niya, na pondo ng bayan ang ginagamit, para i-promote yan Duterte Youth na yan. O diba? Nagagamit yan ni Cardema. Yan ang bati ko sa kanya. At pagkatapos yung kakapalan ng mukha ni Cardema, magpapasubstitute 1 araw bago eleksyon. Ganong kakapal ang mukha. At pinipilit na youth siya kahit dugyot. At alam nyo mga batas nito, ni Duterte Youth, nila Drixie May, ang laki-laki ng problema ng bayan, ang batas nito, papalitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport. Ganun kawalang hiya yan. Yan yung mga kanyang mga panukala. Papalitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport. Ayan. So, kaya nga itong Duterte Youth na to, kinukumpara to sa Hitler Youth. Alam niyo yung Hitler Youth? Propaganda yan, tsaka education camp ng Nazi para indoctrinate itong mga youth, itong mga kabataan sa Germany, para yakapin yung Nazism, na yakapin si Hitler. Oh, yan. So, bine-brainwash yung mga kabataan. Ganyan ang ginagawa ng Duterte Youth eh. Sinasamba nila si Duterte na para sa kanila tagapagligtas. Kaya grabe po ang pagiging red tagger niyang Duterte Youth na yan. Lalo yan si Cardema. Wala nang nakita yan kundi NPA tsaka rebelde. Eh parang mas mukha pa siyang NPA eh. Sa totoo lang eh. Tignan niyo po yan si Cardema. Grabe po pagka-red tagging yan. Ang pagiging red tagger. Talagang ano yan. Galit na galit sa mga leftist yan. Eh tayo naman, galit naman tayo sa mga buang. Galit sa mga buang at sa mga trapo at sa mga abusado, mapagsamantala. Mapagkunwari ka pang gusto mo ng pagbabago, trapong-trapo nga, ikaw Cardema ka. Trapo kayo, di ba? Trapo kayo. Tignan nyo. O nung hindi pwede si Cardema, di yung asawa niya. O pagkatapos naman, another Cardema na naman. O di ba trapo? Tapos, ang yayabang magsalita ng pagbabago sa lipunan, Duterte Youth. Saan banda ang Duterte Youth nyo? Baka dugyot. Tama lang. Kaya ito nga, yung mga dahilan kung bakit nakikita natin ang party list nababalasubas. Nababalasubas na dapat ang party list sektoral talaga. Pag kabataan, hindi eh. Ang nire-represent yata nito nila Cardema ay mga kabuangan. Yan, yung pag-tolerate po sa korupsyon. Dapat tinanong mo man lang yung si Inday eh, di ba? Saan mo ba dinala ang 125 million? Wala naman silang tanong. Unang-una, hindi naman pera ni Inday yan. Hindi nyo rin yan pera. Pera ng bayan yan. Bakit hindi nyo kayang tanungin si Inday Tambaloslos? Kasi mga takot kayo, mga aso kayo. Mga aso sila po nila ni Inday Tambaloslos eh. Yun ang totoo doon. Kaya nga nakakatawa yung pagsasabi ni Cardema, ni Drixie May Cardema na kaya daw ibibigay ang confidential fund para imbestigahan ang mga teacher. Diyos Mariosep. Ang dami na pong problema ng mga teacher, dinadagdagan nyo pa. Pagbibintangan nyo yung mga teacher na mga komunista, NPA, mga praning nga ito eh. Kunwari, anti-drugs kayo, parang kayo ang mga naka-addict. Alam niyo yung tamang duda? Parang, NPA. Saan man kayo makakita? NPA, rebelde. Di ba? Tamang addict po yun. Yung ginagawa yung Duterte Youth na yan.
Ang sinasabi, meron daw mga teacher na nagtuturo daw ng nakakatawa talaga eh. Tanga lang po yun eh. Sa tingin mo, kung ikaw ang teacher, magtuturo ka ba yan? Ha? Hindi ko magets talaga kung saan nakukuha yung mga ganyang haka-haka nila, no? Pero, ng Duterte Youth. Pero ang sigurado ako, ang nambasto sa Pilipinas, si Duterte. Oh, lantaran si Duterte na nagturo ng patayan eh. Ba't hindi yun ang batikusin nyo? Yun, kawalang yan yun. Anong sabi ni Duterte? Kill, kill, kill. Papatay, patayin nyo. Pag ayaw lumaban, palabanin nyo. O, di ba? Yung mismong pangalan pa lang ng inyong party list nakakasuka na eh. Simbolo na ng pagpatay ng tao at kawalang yan at kabastusan. O, Duterte, dugyot kayo eh. O, ang nakikita mo, yung mga teacher na nagtuturo daw lang para maging NPA mga estudyante. Ha? Pero hindi mo nakita yung mismo kayo. Tingnan yung ginagawa nyo. O, di ba si Duterte minura ang Diyos? Sabi ni Duterte, who is this stupid God? O, anong reaksyon nyo dyan? Duterte, dugyot kayo. O, di ba samba pa rin ka kay Duterte? O, ipagturok nyo ng kandila. Yun ang problema sa mga Duterte dugyot na kagaya nito. Nanalo yan. Maraming niluko ito na mga kabataan. O, yung mga kabataan na biktima ng EJK, anong masasabi ninyo? Yun po ang problema sa mga ganito. Makasipsip lang, makahimubwet lang sa kanilang inday tambaloslos. Kaya nakakatawa. Nakakatawa yung kanyang ginawa dun. Alam niyo ang sahod ng isang congressman, nasa 200,000 to 300,000 isang buwan eh. 200,000 ang bayad sa opisina niyan. Ang mga service niyan, sagot ng gobyerno, ganyan ang maririnig mo. Kailangan daw talaga ng confidential fund ng DepEd Secretary para malaman daw ang mga teacher na nagtuturo ng NPA. Adi ka ba? Adik ka ba, Cardema? Adik ba kayo? Kayo yata ang adik eh. Praning eh, di ba? Doon ako natawa eh. Sabi ko, ano ba naman to? Di ba? Pwede naman yan sabihin, ilaan na lang itong confidential fund sa laptop. O di ba? Sa computer ng mga teachers. O sa laboratory. O di ba? Mas magandang ganon kahit papano matino yung naririnig mo. Kagaya nung sinasabi nila Franz Castro, nila Raul Manuel ng Makabayan Black. Depende sa sinasabi eh. Wala tayong inaano dito. Ang sinasabi natin, yung talagang totoo. Yun ang sinasabi ng Makabayan Black eh. Ilaan ang pondo sa eskwelahan, pagtatayo ng mga classroom, di ba? Pag-hire ng mga guro, di ba yun ang katinuan doon? Maganda yon. Pero anong maririnig mo sa Duterte Youth na dugyot? Kailangan ibigay ang pondo kay Sara kasi para imbestigan ang mga teacher na nagtuturo ng rebelde. Parang sinaniban ito ng espiritu ni Kibuloy. Ang tibay ng mga mukha nyo. Ang kapal ng mukha eh, no? Bakit? Ganito lang yan. Galit ka sa NPA. Bakit ka nag-representative dyan? Pumasok ka sana sa militar. Pag naman militar ka, inassign ka sa mga zonang guerrilla nila, pwede kang makipagbarilan sa NPA. Isinasabi ng mga NPA, illegal naman sila, rebelde sila. Di ba? Doon, kung gusto mo talagang, tayo naman NPA, di rebelde, di illegal yan. Hindi naman natin yung kinakampihan eh. Pero yung magre-red tagger ka, red tagging po yan eh. Pagbibintang yan. Lahat sa'yo, suspect. Isipin mo, Duterte Youth ka. Bagay, Duterte Youth nga. Dugyot, di ba? Praning, kagaya ng Tatay Digong nila. Praning, di ba? Sa totoo lang yun. Tapos ang mga panukalang batas niyan, papalitan ng pangalan ng NAIA. Anong relate niyan? Ang mahal ng bigas. Ang mahal ng bigas ng presyo ng bilihin, ang smuggling. May nakukulong ba? Yung tambalos-los na si Sara, ginastos ang 125 million. Hindi pa pinapaliwanag kung saan nagastos. Di ba mga tambalos-los to? Mga tambalos-los kayo? Nabuking kayo. Tapos ngayon, ganyan na sasabihin mo.
Nagsalita ka pa dun. Nakakahiya. Kakahiya po sa taong bayan na nagpapasahod sa inyo. Oh. Ngayon, mga trapo kayo Ikaw, Cardema, di ka ba nahihiya sa sarili mo? Pinalitan mo li ate mo Si Ducel Cardema, tapos ikaw naman, baka susunod yung aso nyo na. Ginawa nyo ng political dynasty yung Duterte, yung dugyot nyo. Sasabihin nyo pagbabago, kabataan, mahiya kayo kay Rizal. Kaya sabi ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero ngayon, pag nabuhay si Rizal, ang sasabihin, ang mga kabataan ay naging kabalbalan, sasabihin ni Rizal. Bakit naging kabalbalan na ang kabataan? Sa pamamagitan nitong Duterte Dugyot, Duterte Youth. Di ba? Yung pagka-traidor ng tatay Duterte nyo, hindi nyo ba na yung nakikita? Yung pagka-traidor ni Duterte sa Pilipinas, pagiging maka-China. Ang mga panukala nila Cardema na yan, yung mga ROTC daw, para maging makabayan daw ang mga kabataan. Pagiging makabayan? Kayo nga, mga traidor kayo Number 1 idol nyo, traidor. Wala inconsistent sila. Di ba si Duterte, traidor sa Pilipinas? Si Duterte, tuta ng China yan anong masasabi nyo ngayon dyan? Duterte Dugyot. Tignan nyo yung anak niya, si Inday Tambaloslos. Ginastos ang kwarta ng bayan, di naman nagpapaliwanag. Anong nyo? Kaya mga traidor kayo, mga hudas din kayo Kasama kayo sa pagnanakaw ni Inday. Anong klaseng kabataan yung mga yan? Kabataang kabalbalan ni Duterte. Yan, pwede pa yan. Yan ang pangalan nyo. Mga kabataang kabalbalan ni Duterte. Yan. Ang pwedeng ipangalan ko sa inyo. Kaya, Duterte, Dog Youth, Dog. Asong kabataan ni Duterte. Duterte Dog Youth. Yun ang magandang pangalan nyo. Puro kayo kahul-kahul. Di ba? Nagagalit na naman yung mga pag hinahataw natin, hinahambalos natin tong si Duterte, Sinday, nagagalit na naman tong mga Dutards, tsaka itong mga Pulangaw. Enrique Kilanita, ang daming meron bayong sa ulo dito. Ayaan natin yung mga yan. Matuturuan din ang leksyon yung mga yan Sa totoo lang tayo Kaya binanata natin tong Duterte Dugyot na to. Trapo nga tignan nyo si Cardema, nagdadrama-drama pa yan. Sabi niya nun, kaya ako lang naman pinalitan yung asawa ko kasi buntis, kasi nagdadrama ka pa, walang hiya ka. Gusto mo naman talaga maging congressman. Kunwari ka pa na kung ano-anong sinasabi mo. At nag-file po siya ng substitution a day before, ganun siya kakapal lang mukha Tapos pinipilit niya, nung nabukin siya na hindi na siya youth, sabi niya hindi lang naman daw youth, professional din daw yon na nire-represent nila. Nagpapalusot pa si Cardema. Hindi na nakalusot, yung asawa niya na pinalit. Kita nyo na. Di trapo. Biro mo, kung di ka pwede, di asawa mo. Suma total, swapang sa kapangyarihan. Nag-aangat pala ng kapangyarihan. Yun pala ang totoo dun. Kung hindi siya, di yung asawa niya, ano lumalabas ngayon dyan? Di swapang, trapo ang galawan, political dynasty. Pagkatapos ni Ducel Cardema, si Drixie May Cardema naman. Di Cardema pa rin. Baka susunod, kahit nanay niya, lola niya, kahit lola niya, baka Duterte Youth din, ibig sabihin, kasi political dynasty, pati aso nila, lagyan nila ng Dog Youth, yun. Ganong kakapal Ganong kakapal ang mukha. Kaya nga, ang daming pwedeng isipin sa edukasyon. Pero yung tamang praning sila na may mga teacher daw nagtuturo. Aning na aning Parang gumagano siguro yan. Sino kaya? Siguro umiikot sa UP yan, Sinosurveillance yung mga professor doon. Sino kaya sa mga professor na to? Sa mga professor sa mga universidad. Ganon ba ang gawain ni Inday? Mga praning kayo, magsilayas kayo dyan. Ang daming problema ng bayan, dumagdag pa kayo. Kaya mga kababayan, dapat sa ngayon ay matuto na tayo ng pagpili ng mga
iboboto kahit po sa party list, nakikita nyo naman. Ang nangyayari, mga pinapasahod ito ng bayan, pero ganito lang ang napapala natin. Ang daming mga party list, trapo talaga. No? 62 yata yan na party list eh. Karaniwan po sa mga party list ay mga hawak din ng mga politiko at trapo. Yun ang totoo. Halimbawa, si Bong Revilla, agimat party list, kakapal ng mukha, no? Tapos ang kanyang anak pala ang magiging congressman, first nominee. Ganun kakapal eh. O, senador na yan si Budots. Yung asawa niyang si Lani Mercado, congressman yata yan. Yung kapatid niya, mayor, yung strike, kumbaga. Congressman, senador, mayor, o tapos yung isang anak niya, vice governor, yung Jolo. O, at mga kung ano-ano pang mga posisyon sa politika ng mga magkakapatid na yan. Na magpapamilya na yan, ng mga Revilla. Tapos hindi sila nakontento doon na may senador na, may vice governor na, may congressman, may mayor, pati party list pinasok. Ang pangalan agimat. Talagang matibay ang anting-anting ng kakapalan ng mukha. Kaya nung nanalo ang agimat party list, sino yung congressman? Yung I think yung Brian Revilla na yon. Kaya talagang nagbubudots-budots siya at absuelto siya doon sa Napoles scam. Nalusutan niya yun. Pero yung chief of staff niya, ni Bong Revilla, yun yung namatay sa kulungan. Nilaglag niya yun eh. Namatay sa kulungan yun. Yun ang nadiin. Siya, ligtas siya. Pati party list pinasok. Ganyan po ang sistema ng party list. Tignan nyo. Sino pa ba? Yung Tingog party list. Asawa niya yun eh. Ni Romualdez yan eh. Yung sila Yeda Marie, asawa ni Speaker Romualdez yun. Ilan na ba ang Romualdez na mga politiko sa Leyte? Martin Romualdez, yung Yeda, di may party list pa sila. Tignan nyo ang mga party list. Ako Bicol, mga trapo yan eh. Bicol Sarok, ano pa ba? Ako Bisaya, lahat yan. Tignan nyo yung kung ano mga party list yan. Mga trapo din ang nasa likod, mga politiko na walang kabusugan sa kapangyarihan. Sa totoo lang, probinsyano, ano pa ba, lahat, Alona party list, mga Suarez naman yan sa Quezon, kanya-kanyang party list sa mga trapo, mga politiko eh. At kasama na nga dyan, yan sila, ito namang si Cardema na nagpupolitiko din, ginamit naman yung opisina niya, yung National Youth Commission, simpleng na-advertise na yung Duterte dugyot niya, yan ang bati ko sa kanya, totoo naman yan, nagagamit niya yun. I-deny mo pang Ronald Cardema ka, talaga namang sobrang maka Duterte, at nagbuo pa yan ng grupo ni Marcos, Kabataan para kay Bongbong. May ganun pa rin yan si Cardema eh. Kabataan para kay Tumbong. Bongbong dapat tumbong eh, no? Ang babaho nyo. Yan ang katotohanan mga kabunyog, mga kababayan ha. Walang kasinungalingan. Kahit i-research nyo, maraming tinatag na youth group yan si Cardema. Kabataan para kay Bongbong, Tumbong. Duterte Youth. Di ba? Ganyan na po ang kalakaran. Kaya ganyan ang nangyayari, di ba? Roger Talavera, magandang gabi, Sir Kulex. Ingat kayo sa mga Pulangaw. Shin Suba, dapat naman talaga patahimikan ng mga maingay, di naman nangihikayat sa mga tamad na magsipag. Lagi na lang magsipag yan eh. Ang totoo naman eh, ang mga Pilipino masisipag. Wala lang oportunidad kasi bagsak ang ating bayan, walang trabaho, magnanakaw ang mga politiko. Kaya tignan nyo yung mga Pilipino, pag nakakapag-abroad sila, masipag ang mga Pilipino eh. Kasi ang sarap magtrabaho pag alam mong uunlad ka at may opportunity. Di ba? Sa Pilipinas, walang buhay. Walang trabaho, palpak ang gobyerno, magnanakaw ng mga politiko, mga abusado. Dito, kung sino makapangyarihan, nakakapag-press con pa nga, di ba? Yung pinag-uusapan natin, yung kalagayan ng mayaman sa mahirap, pag makapangyarihan, tsaka walang, nung nakaraan lang, di ba, may nag-viral na dating pulis na tarantado, sorry for the word,
loko-lokong pulis yun, di ba? Na-dismiss yun. Kinasahan ng baril yung rider, di ba? Kitang-kita sa camera. Nakapag-press con pa, isipin mo. Walang yang yun. Nakapag-press con pa yun. O di ba meron naman yung nakasagasa ng si Cubay na sagasaan niya? Security guard. O di ba nakapag-press con din yun? Mayaman yun eh. Nagmano pa doon sa chief PNP, di ba? Ilang ano na ba yan? Ang dami na yan, mga instances, di ba? Na talagang kapag may kapangyarihan, may impluwensya, mayaman, politiko, talagang ano sila eh. Exempted sila sa batas. Yan yung ibig sabihin, kalagayan talaga ng Pilipinas. Kaya, dun nga sa comment kanina na, kasi mga tamad, hindi eh. Talaga lang palpak ang sistema sa Pilipinas, kaya bulok na bulok tayo. Di ba? Kasi nga ito nga mga magnanakaw, abusado, halo-halo na yung mga politiko na yan eh. Nice idol, tama yan. Sabi ni Arnold Puntao ba yun? Puntase. Sorry di ko ganong mabasa Arnold, ano? Danilo Natalio Cosio, Pilipinas, isa sa pinakamahirap na bansa sa mundo. Pero andito ang pinakamayayamang politiko. Tuloy ang laban. Salamat Danilo Natalio Cosio. Alam nyo, sa Pilipinas kung nasaan po yung pinakamahirap na probinsya o pinakamahirap na bayan, nandoon po ang pinakamayayaman na politiko. Yun ang lagi kong obserbasyon. Pag napakahirap ng probinsya, pero ang yaman ng politiko. Kasi sinisip-sip po nung politiko yung yaman. Talagang, at wala, sila ang hari dun sa mga probinsya Kaya nga, sila yung hari-hari dyan sa politika, sila na ang negosyante, politiko na, negosyante pa, kanila lahat. At silang siga-siga dyan, mga political dynasty. Hanggang sa party list pinapasok nila. Kasi pinag-uusapan dito mga party list. Yan, nakakalungkot kasi maraming party list talaga. 80 to 90% siguro ng party list talagang hawak ng trapo ng mga politiko. Para yung mga anak nila, asawa nila, maging congressman pa. Para magkamal pa sila ng kapangyarihan. At yun naman nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng kapangyarihan gamit ang gobyerno. Ginagawa din. Kagaya nitong Duterte Dugyot Party List na yan, ni Ronald Cardema. Maliwanag, ginamit naman niya yung posisyon niya para magkaroon ng party list at para maging congressman yung asawa niya. Kung hindi man siya. At pagkatapos ng asawa niya, yung isang Cardema na naman, na kung kapatid niya ba yun o kaano-ano niya. Pero Cardema yun. Nire-research ko lang kung magkapatid si Ronald Cardema tsaka si Drixie May Cardema. Pero definitely, Cardema, magkakano yan, magkakamag-anak yan. Diba? Ganun ang ginawa eh. Kaya nakikita natin ang kabulukan. Kaya pagdating sa mga ganitong hearing na may nabubulgar na mga hindi maipaliwanag ng mga pondo, daang milyon, kagaya ni Inday Tambaluslos, nagkakampihan ang mga trapo. Kampi-kampihan yan. Ewan lang natin kung makakalusot si Inday Tambaluslos sa Senado. Yan ang abangan ng susunod na kabanata. Siyempre, sa House, madaming aso. Tignan natin sa Senado, kasi doon sa Senado may mga magpapasikat dyan. Magpapakontrobersya, medyo babanatan ngayon yan. At tingin naman natin, may oposisyon naman talaga sa Senado. Si Senator Risa Hontiveros. So, I think hindi naman papalagpasin ni Risa yan. Pag sinalang ang budget dyan ng Office of the Vice President, yan ni Inday, tatanungin ni Risa yan. I think baka si Chis Escudero sasama sa magtatanong yan. Hindi natin alam. Sila Coco Pimentel. Tignan natin. Ano kayang sasabihin dyan nila Tolentino, nila Bato? Duterte yan, di ba? Pero ang sigurado dyan, dadaan pa sa butas ng karayom yan sa Senado. Kasi alam nyo, ang budget, mga kababayan, may House version, may Senate version. Then, nire-reconcile yan kung ano yung na-approvean sa House na budget, tsaka sa Senate. Nagkakaroon pa sila ng bicameral conference committee. May BICAM pa po yan. Kung ano yung mga differences ng House version tsaka Senate version ng budget, pinag-iisa po yan. Then sasalang sa plenary, formality na lang yon. So definitely, malamang si Inday, sasalang pa yan sa Senado at ko-questionin yan. Di ba? Yung nung pinatayan ng mic si ACT Teachers Congresswoman Castro,
Hindi naman nila pwedeng gawin yan kay Risa Ontiveros sa Senado. Papatayan ng mic. Hindi naman pwede yun, di ba? Ha? Garapalan na talaga yan, di ba? O, tignan natin ang... kasi na-corner talaga tong si Inday Tambaloslos. Kitang-kitang illegal ang ginawa. Wala namang budget for confidential fund, yung 2022 national budget na isang batas po yun. Batas po kasi ang national budget eh. Ang tawag doon, General Appropriation Act, yung GAA or GAA. Kung ano sinabi ng batas, yun lang. Kung para dito, ito lang, ito, di ba? Wala kang pwedeng idagdag, wala kang pwedeng ibawas. Kung ano sinasabi ng batas. Tulay, eskwelahan, magkano, item po ang tawag doon, item. Mga line item ng budget. Hindi mo yun pwedeng magdagdag ka. Hindi mo rin pwedeng ilipat yung budget dito. Kung halimbawa, kung para sa tulay, hindi mo pwedeng gawing para sa kalsada. Kung tulay-tulay, kung kalsada-kalsada. Ganon. Ang ginawa nila, wala namang budget ng confidential fund. Binigyan ni Marcos ng 125 million si Sara Duterte sa kanyang opisina. Kahit wala namang batas. Yun ang maliwanag. Walang batas ng confidential fund na item. Bakit binigyan ni Marcos Jr.? Kaya kahit si The Junior sasabit siya. Di mali na yon. Ang pangalawa pa, ginastos ni Inday Tambaloslos, sinabi niya confidential fund yung pagkakagastos. Confidential. Di lalong lagot. Nagka-doble-doble ang violation niya. Kasi may requirement yun paggamit ng confidential fund. Pinaliwanag nga ni Congresswoman Franz Castro yan sa ating vlog di ba? Yun ang nangyari. Kaya ngayon, nako-corner si Sara, hindi niya talaga alam ang isasagot niya. Kumbaga, ginamit niya yung kapangyarihan ng Kongreso na hindi pa pwede. Paano niyo yan lulusutan? Di ba? Kaya pinatayan ng mic si Franz Castro. Ewan ko lang kung makakalusot sa Senado. Mapapahiya talaga. Yan ang aabangan natin. Hindi natin alam kung paano na naman ipagtatanggol si Inday ng kanyang mga aso. Tignan natin sila Robin Padilla, sila Bato, sila Tolentino, sila Bongo. Yan ang mga tagapagtanggol dyan ni Duterte Tignan natin kung anong mga drama at kahulang gagawin nila, di ba? Kasi dito sa House of Representatives, maraming tagapagtanggol si Tambaloslos nandyan si Sandro Marcos, kahit nandyan yung 21 na mga bumoto, pabor, di ba? Nandyan yung Duterte Dugyot, di ba? Sila Drixie May Cardema, Duterte Dugyot. Talagang dog yan mga dog. Mga dog ni Sara yan, ng mga Duterte. Pwede po ba i-demanda Torres Ronaldo? Opo kung gugustuhin ng ombudsman, pwedeng i-demanda yan. Plunder yun. Lalo't kung hindi malaman kung saan ginastos yung 125 million pesos po. Di ba? Torres Rolando, plunder po yun Pandarambong yun. Basta ang halagay 50 million pataas na pera ng gobyerno. Pwedeng kasuhan po yan ng ombudsman. Alam naman natin yung ombudsman din Maka Duterte din yan minsan, di ba? Kahit yung sa Parmali, hindi naman sinabit yung Parmali, ang kinasuhan lang, yung Christopher Lloyd Lau, yung mga pero hindi naman naisama si si Duterte mismo doon sa kaso sa Parmali, na 4 billion po yun. Di ba? Yan liwanag naman yung ginawang katarantaduhan ng kumpanya na yan. Di ba? Sa mga findings po ng ombudsman. Di ba? Ganun po yan. Pwedeng i-demanda yan kung gugustuhin talaga ng ombudsman, di ba? At ng COA. Magtulungan yung COA at saka ombudsman. BBM Bobo Marcos, sabi ni Olive Morales, Ramon Lequin, Sir Culex, wag nating tigilan. Ay, di talaga natin titigilan to. Hanggang Senado yan. Aabangan natin. Hanggat hindi nagpapaliwanag si Inday Tambaloslos, hindi natin titigilan. Ipaliwanag mo, Inday, ang 125 million. Pera ng bayan yan. Pera namin yan. Pera natin yan. Kailangan niya yan ipaliwanag. Sa ayaw at sa gusto niya. Kahit may mga Duterte Dugyot pa dyan, kahit may Cardema pa dyan, may mga Sandro Marcos dyan, wala kaming pakialam sa inyo. Tayo na taong bayan, pera natin yan, naghahanap tayo ng paliwanag. Yun, karapatan natin yan, at maliwanag ang batas.
Saan galing ang ano mo, kapangyarihan mo para magkaroon kanyang ganyang pondo? Wala nga sa batas yan eh. Ipipilit nyo na meron. Wala sa batas ang confidential fund sa 2022. Bakit wala? Kasi noong 2022, si Leni Robredo pa ang presidente. Kasi ginawa ang 2022 budget noong 2021. So, noong 2021, nagawa ng budget for 2022. At walang confidential fund doon. Wala. Kaya kahit nagpalit na ng administrasyon noong June, dapat, kung ano lang yung budget noong 2022, iyon lang ang pinatupad kasi iyon lang ang batas. Bakit kayo ngayon magbibigay, nagkaroon ng confidential fund si Sara, si Inday, na ibinigay naman ni Da Junior. Tapos yung confidential fund na yan, 125 million mula kay Da Junior, ginastos ni Inday, inobligate ni Inday, sabi nga ni Congresswoman Franz Castro, obligated na o may paglalagyan na daw yun. Kinontrata na yung kwarta. Isipin nyo, kinontrata na yung kwarta. Magbabayad na lang sila. Sa loob lang po ng 19 days mula December 13 hanggang December 31. Huling-huli talaga sa akto. Huli ka, Balbon. Paano mo papaliwanag yan? Kaya yung mga Duterte dogyot na yan, wala yan. Paano ipaliwanag mo yan, Inday? 19 araw mo lang ginastos. Saan mo dinala at bakit nagkaroon ka ng ganyang pondo na hindi tama? Labag sa batas. Ang tawag nga doon bukod sa plunder kapag ninakaw yan kasi plunder yan. Siyempre, pandarambong, ninakaw. Pag naman na binigyan ka ng pondo na wala naman sa batas, ang tawag doon, technical malversation. Pwede rin makasuhan si Da Junior diyan kapag wala na siya sa pwesto. Kasi sa ngayon, alam ko ang presidente may immunity from suit yan. Hindi pwedeng kasuhan ang presidente. May immunity sila. Pero kapag hindi na presidente si Da Junior, hahabulin ka na, yari ka. Technical malversation yung ginawa nyo. Kasi wala namang budget, nilagyan nyo ng budget. Patay kayo ngayon dyan. Yan, kaya kahit anong taki pa ng mga congressman na yan, ng mga aso na yan, napakaliwanag ng batas. Tingin ko, gigisahin sila dyan sa Senado. Sabi, may mga usap-usapan pa, naririnig ako, sinadya daw ni Martin Romualdez. May mga ganong opinion lang naman yon. Nako, sinadya yan ni Martin Romualdez, hinayaan daw. Pinakagat daw si Inday, kahit illegal. Nung kumagat si Inday, wala, nabingwit. Ngayon, hindi makatakas si Inday kasi nakagat niya na yung pain Nahuli siya ngayon. Para daw dyan parang bakit daw hinayaan ni Romualdez? Alam naman daw na gano'n ang mangyayari. Wala naman daw budget talaga for that. Walang line item Bakit daw pinayagan? Yun ang mga tanong dyan. Alam mo naman si Da Junior, hindi mo rin alam kung sinadya ni Da Junior o talaga lang tatanga-tanga si Da Junior o hindi mo alam kung nasuhulan lang si Da Junior, si Marcos Jr. na bigyan si Inday. Baka hindi niya rin alam ang ginagawa niya. O pwedeng alam niya din. Simpleng inano niya si Inday, nilaglag. Pwedeng ganun yun. Maraming yan Pwedeng mga tignang perspektiba, di ba? Doon din tayo nagtataka Highly illegal talaga. Pero bakit nangyari? Parang wala bang mga abogado sa DBM? Ang DBM alam yan mga taga-DBM. Daming abogado yan. Pwede lang sabihin, nako, Mr. Pekedente. Sabi niya, Mr. Pekedente, Mr. President, Bongbong, delikado tayo dito, sasabit po si Inday dito. Hindi, ibigay mo na yan. Baka pain din, di ba? Ibigay mo na yung 125 na yan. Binigay niya, kinagat ni Inday. Huli ka ngayon, Balbon. Napakagat, kumbaga. Kaya ngayon, nahihirapan silang lusutan yan. Tingin ko talagang mahirapan na si Inday dyan sa issue na yan Kaya pasalamat po tayo sa Makabayan Black Congressman kila Franz Castro, kila Congressman Raul Manuel, kila Arlene Brosas ng Gabriela. Sila po ang nag-booking nito Nabuking king si Inday Tingin ko gustong-gusto din ni Martin Romualdez yan. Siguro ikaw Martin
Huwag kang plastic dyan, ha? Kuwari ka pa. Oh. Baka si Martin Romualdez yan nagsasaya. Siguro sabi nga doon kay Sandro, nice bata. Di ba? Pwedeng, si Sandro kasi ang nagsabing ano eh. Ay, hindi na kailangan magpaliwanag si Vice, di ba? Si Vice President. Bilang respeto sa Office of the Vice President, tradisyon, di ba? Aprobado ang budget, sabi ni Sandro Marcos. Umepal si Sandro Marcos. Ewan ko kung alam ni Sandro Marcos ang ginagawa niya o hindi. Negatibo sa tao kasi nagtatanong pa sila Franz Castro, pinatayan pa nga ng mic. Hindi kaya na-set up si Inday dito, pwedeng ganun din, di ba? Ako hindi ko sinasabing ganun nga. Pero may mga ganung senaryo o perspective, di ba? Inilalahad ko lang sa inyo. Mga kabunyog, mga kababayan. Kayo, ano sa tingin nyo? Hindi kaya na-set up sinet up si Inday. Patay kang Inday ka. Kaya, may mga ganon. Kasi mga Marcos din yan. Hindi natin alam. Baka nag-play sila. Pinakagat si Inday talaga sa 125 million. Kinagat. Nayari ka ngayon, di ba? Yari si Inday dyan. Set up ba yun? Di ba? Pwedeng ganun eh. Akala safety na. Pwede kasing ganun eh. Ibang perspective yun Pero sinasabi natin, mali yun. Marcos, Duterte, pare-parehas yan. Wala tayong kinakampihan dyan. Di ba? Kaya lang talagang napakaliwanag pa sa sikat ng araw ang pagiging illegal ng ginawa nila. Illegal. Labag sa batas. Ang liwanag. Kaya nga yung DAP ni Pinoy no, naalala nyo? Dineclare po yan ng Supreme Court na unconstitutional. Yun savings na yun. Dahil yung Pinoy administration noon, matipid. Matipid po ang ginawa ng Pinoy administration sa kanilang mga proyekto. Nabawasan yung mga kurakot. So nakatipid ang mga ahensya ng gobyerno. Tapos yung naipon na natipid na yan Kumbaga galing yan sa mabuti, nakatipid. Ang ginawa ng Pinoy administration, ginawa niyan DAP. Inipon yung pondo na savings sa mga proyekto na nakatipid kasi walang overprice, walang kurakot, di ba? Or less kurakot. Maaring meron pero less na, di ba? Ginawan DAP o Disbursement Acceleration Program. Naging pondo sa DAP. Eventually, sinabi ng Supreme Court, bawal yan. Dapat ibalik nyo yan sa National Treasury at hayaan nyo ang Kongreso magsabi kung saan yan gagastusin. Di ba? Ang sinasabi ng Supreme Court doon, dapat hindi pwede ang executive department, ang presidente, ang executive department na mag-identify kung saan gagastusin ang pera. Kasi, kapangyarihan nyo ng Kongreso. Kaya kung may natitipid man na budget o may mga sobrang budget, ibabalik yan sa Treasury at hayaan ng Kongreso magsabi kung saan yan gagamitin. Yun yung sinasabi na budgetary power ng Kongreso. Only the Congress have that power. Yung the power of the purse, yung budget, power of the budget, di ba? Paggawa ng budget. Kongreso at Senado lang yan, hindi executive branch. Yan Constitution 101 yan, natututo rin tayo. Ngayon, DAP na yun, kay Pinoy pa yun. Nakatipid na yun hindi yun galing sa masama. And yet, dineclare ng Supreme Court na unconstitutional ang DAP. Hindi dahil sa issue ng korupsyon, kundi dahil sa hindi mo yun pwedeng galawin. Kahit savings pa yan. Dapat sa Kongreso ang magdedesisyon. Ito pa kayang biglang nag-download ka ng 121 million out of nowhere mula sa contingency fund ni Bongbong Marcos bilang presidente. Contingency fund, may rule din yan. May rule din yan. Pag sinabing contingency, dapat emergency yun. Emergency ba yung ginawa ni Inday? Dinownload niya sa Office of the Vice President from Office of the President. Mula kay Marcos, binigay kay Inday. Out of nowhere. Walang batas. Ano bang kondisyon? 125 million. So, bawal talaga agad. Automatic bawal. Kung yung DAP nga, bawal. Di ito pa kayang garapal? Ito talaga. Tapos, ginastos. Ayaw ipaliwanag kung saan. Naku, lalong bawal. Hindi lang technical malversation ang kaso nito. Plunder ito. Plunder. Talagang, alam nyo naman ang plunder. Ano bang niyan? Yung may tawag doon na kung hindi ka na pwedeng kasuhan kung ilang taon na nakalipas. May tawag sa ganung term ng batas no? I think ang plunder, 20 years yata to, 50 years ang nito
na hindi ka pwedeng kasuhan. Ibig sabihin, kahit wala na sila sa posisyon, pag may nakaupo dyan na matino, pwede pa rin habulin si Inday dito sa nangyaring ito. Kaya hindi sila safe. Pag may oposisyon or matino na presidente na naupo, pwede silang habulin sa ginawa nila ngayon. Kung hindi man ngayon sa susunod na panahon yan. Pwede yon. Parang yung ginawa ni Duterte, patayan, ngayon, hinahabol siya ng ICC. Ngayon nagpapalusot. Hindi po pwede. Nung ginawa mo yan, may batas. Hinahabol siya ng ICC. Kahit ugod-ugod na si Duterte, may batas, pwede kang habulin. Ganyan din dito sa ginawa ni Inday Tambaluslos tsaka ni Da Junior. Kung baga, sasabit silang dalawa dyan, ano ginawa nyo dyan? Technical malversation yan. At the same time, kung iyan ay napatunay, nakaw yan, o hindi yan ma-account talaga, hindi accounted, walang tamang resibo, ay ano yan? Plunder yan. Plunder. At ang parusa dyan, habang buhay na pagkakakulong, capital punishment yan. Kung may death penalty lang nung panahon ngayon, di bitay ang katapat niyang plunder. Wala naman death penalty. So, ewan ko, walang death penalty. So, habang buhay na pagkakakulong yan. Plunder ang kaso ni Tambaluslos tsaka ni Da Junior. Kung kasama din siya dun sa naglulustay. Maano yan? Madami. Pero pinapaliwanag ko lang, ganyang kaseryoso yung ginawa nila. Hindi yan malulusutan ni Tambaluslos. Yari ka. Darating ang panahon, hahabulin ka dyan. Pera ng bayan yan eh. Di ba si Napoles, tignan, ilang taon na nakakaraan, hanggang ngayon, hearing pa rin eh. Napoles scam, di ba? Hanggang ngayon naman, may mga kaso sila Enriles, sila Jinggoy, nakapiyansa lang yung mga yan. Tama, Secgen Kulek, sabi ni Raul Silada. Salamat, Kabunyog Raul Silada ng Cavite. Crescencia Biliona Burse. Prerogative ng mga inihalal ng taong bayan kasi sila ang nakaupo. May pinaglalagyan so kung saan dapat makipagtulungan na lang Kulex para umunlad tayo. Oo, prerogative nila pero may batas. Di ba, Ma'am Crescencia Biliona Burse? Tama yun. Di kung gusto nyo, magawa kayo ng budget, dyan nyo ilagay. Walang problema dun. Kapangyarihan ng ko. Kaya nga may mga pork barrel minsan na kahit sabi mong illegal, pinapangalanan nilang pork barrel para maging legal. Gusto ni Congressman, may tulay dito, may ganito rito. Nasa budget yun, wala tayong magagawa eh. Ang problema dito, wala sa budget. Oo, prerogative nila, pero dapat nakalagay sa budget. Kung wala sa budget, hindi pa pwede. At kahit nasa budget, kung ninanakaw, hindi rin pwedeng ang pagnanakaw ay prerogative. Hindi. Ang pagnanakaw ay bawal. Ang pagnanakaw ay krimen. Kaya hindi pwedeng word na prerogative o choice nila. Kung choice nila magnakaw, pues makukulong sila. Dapat ganun ang batas, di ba? Choice mo maging magnanakaw, di kukulong ka ng batas ngayon. Ganun dapat po yun, Ma'am Crescencia, no? Yun po, pinapaliwanag ko sa inyo. Di ba? Di ba? Ganyan tayo. Maganda naman ang pagtatanong ni Ma'am Crescencia, kaya maayos ang ating pagsasagot, no? Kita nyo, kahit ako nga, tignan nyo Kulex Vlog, kahit na hindi sang-ayon sa ating opinion, basta maganda ang pagtatanong at paglalad ng ideya, ginagalang natin yun. Hindi naman tayo bastos di ba? Basta matino ang pagtatanong, ganyan po tayong sumagot. Pero sa mga pulangaw na mga bastos at pilosopo, babanatan kayo ni Kulex, di ba? Pag mga kayo dyan, mga balasubas kayo dyan, lalong mas balasubas ako sa inyo. Pag matino naman kayo magtanong, matino din akong sasagot. Kahit na hindi kayo sang-ayon sa sinasabi ko, itatry kong ipaliwanag sa inyo. Ganyan po tayo, no? Kung anong itinanim, siyang aanihin. Kapag balasubas ka, balasubas din ang babalik sa'yo. Di ba? Ganun po yun. Kapag maayos ka, maayos din ako. Ganun lang, no? Lids Morgado Pabito. Surpassing the wise of the knower, ikaw, anong alam mo? Sabi niya kay Agcanas. Ano bang sinabi ni Agcanas? Ma'am Lids Morgado Pabito. Salamat po sa panonood. Sa Tornino Aborganda, ang ingay mong bakla ka. Bakla? Hindi ako bakla. Ang ingay ko ba? Nakaw sila ng nakaw, talaga mag-iingay tayo. Para wag kang maingayan, Manong sa Tornino Aborganda, mawalang galang na umalis ka na dito sa vlog ko. Lumayas ka na kung ayaw mo maingayan. Doon ka makinig kila Kibuloy, kila Robin Padilla. Madami kang vlogger na pwedeng pakinggan. Lumayas ka dito. Para lang to sa mga naniniwala sa katotohanan at naniniwala sa kabutihan dito sa Kulex Vlog.
Walang fake news, pawang katotohanan lamang. Oh, 'di ba? Lumayas kayo kung ayaw nyo, no? Mawalang galang na. Oh, sabi ni Olimad, bakit hindi batikusin mga dilawan? Anong dilawan? Anong relate ng dilawan? Hindi kayo makamove on sa eleksyon talaga, no? Yung Olimad, no? Donski Esparas, iyak na yan. Ikaw na lang umiyak, di ba? Si Inday Tambaloslos, malapit na umiyak yan. Sa Senado, iyak yan, di ba? Erlin J. Villarin, I move and terminate BP Sara's budget. Ito ang sabi ni Sandro Marcos. Narinig nyo ba? Oo. Ibig sabihin, tineterminate niya na pag-usapan ang budget ni Sara at i-approve na. Yun ang sabi ni Sandro Marcos. No? Nasinang-ayunan naman ang kanilang mga asong congressman. Madaming aso ang mga Duterte dyan, di ba? Eddie Lim, sa pagkakaalam ko ay may prohibition ang diversion ng pondo. Eksakto po, Sir Eddie Lim. Hindi pwede talagang i-divert ang pondo. Yung ilalagay mo dito nakalaan ng pondo tapos ililipat sa iba. Hindi talaga pwede yan. Bawal po yan. Yung realignment ng pondo. May mga ano yan, technical term, pero yung diversion o realignment, bawal yun. Kung saan inilagay ng batas na pondo na para dito, ay para dito lang. Ganun lang kasimpleng intindihin ang ating batas sa national budget. No? Batas po yan. Sir Jimmy De Vera, hello Sir Jimmy, buti gising ka pa, nanonood ka. No? Ang mali ay mali at hindi naman siguro pwedeng ayunan ng mali. Sa katotohanan lang tayo. Salamat Sir Jimmy De Vera. Yan naman ang prinsipyo natin sa Bunyog at sa Kulex Vlog. No? Salamat Sir Jimmy De Vera. Dennis De Gia, Sir Kulex watching from Valenzuela. Salamat po Kabunyog Dennis De Gia. Jun Belad, tama ka dyan Sir Kulex. Cecilia Yang, Budol, o sabi ni Cecilia Yang, Budol, Mafia, BBM. Galing ng pagkakalagay niyo, Ma'am Cecilia Yang. Celine Lopez, Lord God, please heal our land, Philippines. Yes, pagdasal natin ng bayan. Tama po kayo dyan. Eliser De Borja Balbag, pogi mo idol, galing mong magpaliwanag. Salamat Ano bang mas maganda? Pogi ako, magaling ako magpaliwanag. Ay, bonus yan. Pogi na, magaling pa magpaliwanag. Salamat sir Eliser De Borja Balbag. Ang mahalaga po talaga totoo ang ating sinasabi. Basta totoo, walang problema. Yun lang naman sa Kulex Vlog, sa Bunyog. Pawang katotohanan lamang. Talagang ipapaliwanag natin. No? At tayo, sagasaan ang dapat sagasaan. Wala tayong pakialam kahit sinong masagasaan. Basta totoo ang sinasabi natin. At ang pinaglalaban natin ay kabutihan ng bayan, kabutihan nating lahat. Yan po ang ipaglalaban ng Bunyog, ipaglalaban ng Enzo Recto at ng Kulex Vlog, no? Pio G. Daigdigan, buntog. Ba, anong buntog? Bakit kinakalaban mo ang mga kumakalaban sa CPP? Ano? Ang gulo mo Kinakalaban mo ang mga kumakalaban sa CPP, NPA. Kumakalaban sa mga alam mo yung rebelde, kung kumakalaban mga sundalo, wala akong problema dun Pero yung nagbibintang ka sa rebelde na hindi naman rebelde, masama yun. Yung nagre-red tag ka ng aktivista, na nagre-reklamo, hindi naman terorista, aktivista. Sinasabi mo, rebelde, terorista, mali din yun. Di ba, Pio G. Daigdigan? At ang kinakalaban namin, mga magnanakaw. Di pag mga abusado, mga ayaw magpaliwanag ng confidential fund, kagaya natin Tambaloslos, ayan, kalaban talaga ng Bunyog yan. Mga killer, mamamatay tao, mga abusado, political dynasty, mga magnanakaw ng mga trapo, politiko, ayan, kalaban ng Bunyog yan. Kayo, kalaban nyo bang magnanakaw o kakampi nyo? Sagutin nyo yan sa inyong sarili, di ba? Mads N. Oheno, Sir Kulex, may pulangaws na patay gutom na dumadapo. Sprayan mo ng baygo ng matigok. Gusto nga natin mabuhay ang kanilang konsensya. No? Ayaw naman natin matigok yung mga yan. Gusto natin silang imulat, kaya sinatsagaan natin yung mga pulangaw at mga dutards na yan. Alam nyo naman, marami naman dyan mga namumulat na, hindi na lang nagsasalita. Etong mga bastos na mga balasubas na yan lang yung mga matitigas ang ulo. Pero naniniwala tayo sa mga supporter ni Marcos at Duterte, marami dyan namumulat na nakita nila, talagang nabudol-budol kami sa bigas, di ba? Yung drug war na yan, di ba? Nakita nila wala rin nangyari At palala ng palala ang naging, natin, kalagayan natin. At totoo yan kasi nakikita naman natin, di ba? Kahit sa presyo ng bilihin, wala Hirap na hirap tayo, di ba?
Hernandez Cesar, the root of evil is money. Sabi ni Hernando Cesar. Sayang, hindi ko nabasa ng buo, no? Donsky Esperes, asa ka pa. Ano yung sabi mong asa? Minsan, ang gugulo na mga comment nyo, ha? Pero binabasa ko pa rin. Sabi ni Manny Monse, scripted yung kay Sandro. Palingon-lingon nga siya para naghahanap ng director. Ganun ba? Alam mo naman, wala naman tayong believe dyan kay Sandro, di ba? Tama ka, marami ang silent majority. Sabi ni Wilfredo Abad, Manuel Lasso, galit sa kapwa magnanakaw. Basta tayo, galit tayo sa lahat ng magnanakaw. Anong kapwa magnanakaw? Di ba? Kahit naman si Kristo, galit sa magnanakaw, di ba? Sa 10 utos ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling. Diyos ang may utos niyan eh. Ewan ko lang dito sa mga pulangaw at dutards, kung pinaniniwalaan pa nila yung 10 utos ng Diyos, baka pinaniniwalaan nila ay 10 utos ni Duterte at 10 utos ni Marcos. Yan ang pinaniniwala ng mga dutards at mga pulangaw na mga matitigas ang ulo. Di ba? Pasensya na kayo ha, dinediretso ko kayo. Ronald Alan Esmenda Alpon. Magandang gabi po, Sir Kulex. Tama ang mga sinasabi mo po. Cesar G. Ramnida, sayang boto ng bayan sa mga opisyal na mga walang prinsipyo. So maraming salamat mga kabunyog. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Napag-usapan natin yung Duterte Dugyot nila Cardema. Yan. Ay mahaba pa tong laban na to. Abangan natin ang susunod na kabanata dito sa telenovelang Mahiwagang Magic na 125 million confidential fund ni Inday Sara Tambaloslos Walang AIDS. Saan napunta ang mahiwagang 125 million confidential fund? Saan ito napunta? Saan dinala ni Inday? Abangan ang susunod na kabanata dito sa Kulex Vlog, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa public page. Mga kababayan, mga kabunyog, mga minamahal kong kapwa Pilipino, kahit pulangaw kayo at dutards kayo, mahal kayo ng Kulex Vlog. Gusto namin kayong imulat. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Sabi ni Jojo Llamoso sa bulsa, mga habol kayo ha. Bert Silvestre, unity ay mga unitives na sila sa kwarta ng para sa bayan. Minda Balyeste Gahe, Don Geraldo Sereno, magandang gabi sir. Na-late na po yata kayo ha. Mga kabunyog, mga kababayan, ayan, tuloy ang laban.